So, ang next part ng tutorial na ito is pupuntahan natin yung style.css. So, basically, lalagyan lang natin ng design etong form natin na nandito. So, as you can see, meron lang tayong mga labels and inputs, birth dates, mga ganon, text area. So, lalagyan lang natin sila ng design. So, yung first step natin is declaring yung body natin. So, yung body, it talks about the whole page ng web natin or yung buong web page. Then maglalagay lang tayo ng font family dito. So, for fonts lang ng ating mga text dito. So, gamit tayo ng Arial. And then, bahala kayo kung ano yung mga gagamitin nyo. And marami naman options dito. So, pwede na yan. So, kapag nag-refresh tayo, mapapansin nyo, nag-iiba yung font ng text natin. At the same time, ang gagawin natin dito is magkakaroon tayo ng background color. So, sa background color natin, again, you can search sa Google naman about sa mga code ng mga colors natin. So, for example, F6, F8. So, medyo light na color. Then, kapag ni-refresh natin yan, medyo gray na light yung color natin. But, pwede natin palitan yan. Depende sa inyo. Pwede nyo gawin blue. So, depende sa preferences na meron kayo. And since ang options lang naman natin is yung mag-gray na color siya, so ibabalik lang natin siya sa gantong color. Then maglalagay lang tayo ng padding. So ang padding guys, ito yung spacing niya inside ng mga area natin. Let's say for example, mapapansin nyo, nasa top to and then masyado tayong dikit sa border ng screen natin. So lalagyan lang natin siya ng padding na 20 pixel. Yan. Lagyan natin 20 pixel and then semicolon. Then, refresh. So, mapapansin nyo, bumaba siya. So, nagkaroon lang siya ng spacing dito. So, yun yung pinakatrabaho ng padding natin. Now, as you can see dito sa ating HTML, meron tayong mga H2 dito. Okay? So, ang gagawin lang natin is pupuntahan lang natin yung H2 na yan. So, sasabihin lang natin dito H2. And then, lalagyan lang natin siya ng text align. So, isi-center lang natin etong text natin na user information. So, ire-refresh natin siya. Then, mapapansin nyo, ayan, meron siyang user information dito. Naka-center na ngayon siya. Then, if ever na gusto natin siyang lagyan ng color, so isi-set lang natin yung color natin. Let's say, for example, is 333. So, medyo dark na color. Then, refresh. Ayun, medyo dark na light yung color niya ngayon. So, depende sa inyo. Again, pwede nyo nang palitan yung color niya. It depends on you guys. Then, after nun, since meron tayong mga forms dito, so, ang form natin, papansin nyo, inside ng form, meron tayong mga inputs. Yan, yung mga yan. So, ang gagawin natin, i-design lang din natin siya. So, tatawagin natin yung form. Then, opening and closing curly bracket tayo. Then, set lang tayo ng background color niya. Then, lagay siguro tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, check natin yung color na yan. Yan. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon siya ng medyo light na color. So, para maging visible sa inyo, palitan natin siya ng red. Then, ayan siya. Nagkaroon na red. Okay, so nagkaroon siya ngayon ng background color. Pero babalik ko siya sa medyo light na color. Ayan. Kung visible siya sa screen ninyo. And then, after nun, ang gagawin natin is magkakaroon lang tayo ng max width. So, let's say set natin yung max width natin to 500 px natin. And then, kapag nag-refresh tayo, yan. So, mapapansin nyo, yung border natin, medyo lumiit siya kasi hanggang dito yung nagiging border natin. So, sineset kasi natin siya as border ng mga fields natin. Then, mapapansin nyo ulit, no, na nasa dulo sila
ng mga background color natin. So, para maalis yan, maglalagay lang tayo ng margin auto dito. So, call out natin si margin and iset natin siya into auto. Then, refresh. Yan, mapapansin nyo, sumenter tayo dito. And next step natin is, yun nga, kailangan hindi siya masyadong dikit dito sa mga borders natin. So, ang gagawin natin, magkakaroon ka ng padding dito. Then, siset mo siya sa 20 pixel natin. Ngayon papansinin niyo, since nasa dulo sila, magkakaroon yan ng space inside ng, background color natin. So ayun siya. So hindi na siya masyadong dikit sa mismong, color natin. Ang margin auto natin guys, it automatics calculate yung magiging background color natin. Papansinin niyo kapag inalis ko siya, ibabalik niya ako dito sa dulo. So ibabalik niya ako diyan. Ayan, mapapansin niyo binalik niya ako dito siya sa dulo. So, ang purpose niya to automatically calculate na i-center yung mga nasa form ko ngayon. So, isa-center niya dito, yung mismong form. Now, since we already talk about yung padding natin, ang gagawin naman natin, i-reduce natin yung border natin. Kung mapapansin nyo, hindi siya round yung sa mga borders natin. So, para maging round yan, ang gagawin natin is magse-set tayo ng border radius and then ise-set natin yan, let's say into 10 pixel. Then refresh and mapapansin nyo, round siya. So ibabalik ko siya sa red para makita nyo. Yun. Kung mapapansin nyo, round yung nasa dulo natin. So, para lang maging visible, pero ibabalik ko siya sa original color ng ating background. So, medyo white. Ganun. Then, after ng form natin, babalikan natin yung HTML natin. So, meron tayong mga inputs dito, no? And then, meron tayong text area, and then meron tayong select. So, tatawagin natin yung tatlo na yan para sa magiging design natin. So, ang unang gagawin natin is we will call out yung input. Then, next is will be yung select natin. Then, next naman is yung text area natin. Again, meron tayong tatlo. Babalikan natin yung HTML natin. So, ito si text area. Ito si select. Ito naman yung mga inputs natin. So, basically, ginugroup lang natin sila para isahang design na tayo. So, ang gagawin natin, magsiset tayo ng width para sa mga inputs natin, selects, and text area. Isa-set natin siya into 100%. So, mapapansin nyo ngayon, mag-iiba yung mga text area natin. Yan. So, as you can see, nag-iba na yung mga sizes nila. Okay? So, ang next naman, masyadong dikit or lalakihan natin yung mga spacing dito sa loob ng ating mga text area. So, gagamit ka ng padding dito. And then, isa-set natin yung padding into 10 pixel. So, refresh. Yan. So, mapapansin nyo, nagkaroon ng spacing sa loob natin. So, hindi na siya masyadong dikit. Okay? So, after nun, ang next na gagawin natin is, of course, magkakaroon tayo ng margin. So, yung top, down, and width and height natin. So, iset natin siya sa 8 pixel at 0 po. Then, i-refresh natin siya. Yan. Then, yung next naman na ilalagay natin, of course, magkakaroon din tayo ng border dito. So, sa border natin, ay isa-set natin siya into 1 pixel. And then, solid, yung code natin for colors, let's say, for example, CC. Okay, and then, i-refresh natin siya. Yan. So, mapapansin nyo, yung mga border ng inputs natin, nag-iba na siya. Naging 1 pixel na lang siya. Hindi na siya ganoon kataba. Okay, so again, ulitin ko lang, if aalisin ko tong border natin, mapapansin nyo yung mga text field ay medyo visible talaga sila. So kapag nalagay natin yung border natin, and then, yan, mapapansin nyo, hindi na siya ganoon ka-visible. Okay, so ang next naman na gagawin natin for this 3 part, so again, kagaya ng ginawa natin dito sa background,
magbo-border radius din tayo. And then after ng border radius natin, set lang natin siya into 5 pixel. Then refresh and mapapansin nyo yung mga field natin pa-round na yung kanilang mga inputs. So yun yung pinaka-purpose ng border radius natin. Then after nun mapapansin nyo medyo sagad sila dito sa background natin, 'no. So ibabalik ko siya sa red para makita nyo ang background natin. So ire-red ko lang siya, 'yan. So mapapansin nyo sagad siya, 'no. Ang gagawin natin para hindi na 'yan sumagad, magkakaroon lang tayo ng box sizing dito, and yung box sizing natin dito is ilalagay natin border box. Then ire-refresh nyo, yan mapapansin nyo hindi na sumasagad doon sa border color natin. Okay? So ang gagawin ngayon natin is ibabalik natin siya sa medyo white na color. Yan, or green na lang. Or bahala kayo guys, for this tutorial lang naman natin pinapakita yung mga colors na yan. Now, ang next naman natin, mapapansin nyo ang problem natin for radio button and checkbox is naka-vertical sila. So, dapat pa-horizontal yung gagawin natin. So, next, yan yung itatargetin natin. So, ang gagawin natin ngayon is magkakaroon tayo ng input. So, sa input natin, magkakaroon tayo ng bracket, opening and closing. Then, call out natin yung type natin. So, sa type natin, equal natin siya. Of course, tatawagin natin dito yung radio natin. And then, after nun, comma natin siya. Then, next is copy natin itong part na to. Paste, and then papalitan lang natin siya ng checkbox. Then, comma. Then, after ng comma, curly bracket. So, after nito, lalagay natin yung with auto natin. Yan. So, titingnan natin yung mga checkbox natin ngayon. Mapapansin nyo, vertical na sila ngayon. Okay? Now, ang gagawin natin, since masyado silang dikit sa mga radio button and text box natin, ang gagawin natin next is gagamit tayo ng margin. Okay, so sa margin natin, or sabihin natin margin right. So sa margin right natin, set natin siya into 5 pixel. Then refresh ngayon natin siya, mapapansin nyo, nagkaroon na ng spacing yung mga labels natin for radio button and checkbox. Then next naman is, let's say, set yung sa submit natin. So ikakopy ko na lang to. And then paste ko siya. Then papalitan lang natin yung type natin na submit for button ito. Then opening and closing curly bracket natin siya. So magsiset tayo dito ng background color. And ang background color natin, set natin siya na medyo green-green. So for let's say A, or capital, yan, yung green. For CA, itong color na green-green. And then refresh, yan, mapapansin nyo, nagkaroon na ng color yung mismong button natin. And then, papalitan natin yung text natin. Ang gagawin ngayon natin is we will set yung color natin para sa text into white. Para hindi siya black and mas visible siya para sa magiging natin. So, change na lang natin konti yung color ng button natin yan. Then, after nun, let's say yung border naman. So, sa border natin, ang gagawin natin is set natin siya into none para hindi natin nakikita yung border ng button natin. Yan. Then, after nun, meron tayong cursor. So, isi-set natin tong cursor natin into pointer para if ever kasi ganito siya. Kapag
pinupuntahan natin yung button. So, 'pag ni-refresh natin, yan, nagiging pointer na yung mismong, cursor natin. Then ise-set natin yung font size, ise-set natin siya into 16 pixel. Oops. Yan, and then after nun, refresh natin. So, medyo lumaki na yung ating, submit button dito. Then, next is set ulit natin yung sa submit button natin para naman sa magiging hover natin. Let's say for example, dito na part, ang gagalawin naman natin is yung hover para 'pag pinuntahan natin yung mismong, button natin. So, ang gagawin natin, magse-set din tayo ng background color dito. So, sa background color natin, set natin yung 45A049. Yan. So, medyo dark kasi medyo light na 'to. Refresh. So, yan. So, pwede natin siyang palitan na medyo dark pa. So, depende kung anong prefer na color na gusto nyo. Yan. So, nasa sa inyo yun. And after nun, since medyo okay naman na yung design natin,